So magandang araw mga boss. So simulan natin itong lagyan ng protection. Ayan. Meron ako nito may video na ako nito matagal na yun. Meron na talaga ako nito, tapos binili ng kaibigan ko kasi ilalagay niya sa kanyang tricycle, binili niya. So pinagbinta ko, ngayon bumili naman ako nito ng bago para sisimbolin ko. Yan, 6 to. Yan, at 6 din ito. Malakas kasi ito mag-start yung electric start. Yung kasi yung lithium ion makaka-start man yun, pero 3 lang. Pag hindi umaandar, katatlong electric start mo. Tapos pag hindi siya umaandar, wala nang battery. So ito 6. Ubos na yun. Madali lang maubos yung lithium ion. Ito kasi matagal matagal ito mauubos. Yan, kung makikita nyo, 6 din ito. Yan. Ito yun mga boss. Ito yung 6 na kapasitor na may siya, 2.7 volts, 500 farads. So farads na talaga siya. Malaki na talaga yung niya, capacitance, kasi farads na siya, hindi na yung micro So ibali millions na siya, hindi na microfarads. So farads na talaga. Ito yung ito yung protection board niya. So kabit natin to isa-isa. So 6 to. 6 na super capacitor. Yan, 2.7 farads, 6 to. Tapos 6 din itong ito yung protection niya, protection board. Ito yung ng overcharge protection or over discharge protection. So ayan. Ngayon isa-isahin natin to. Yan. Ito yung negative niya, may sign positive at saka negative. So ito yung negative, ito rin yung sign na negative sa capacitor. So susoldahin natin dito. Yan. Yan. Dapat talaga tama pagka lagay, kasi may polarity ito kung ano ang nakalagay dyan, kung ano nakalagay dito, ito talaga yung yan. Yan, susuldahin natin to. So yan. Meron na kasi akong ganito may video na ako nito tagal na yun. Ngayon binili kasi ng kaibigan ko para ilagay niya sa motorsiklo para magkaroon din ng electric start, yung capacitor, yung tricycle niya magkaroon din ng electric start. Kasi
matagal na nasira yung battery, hindi na siya bumibili ng battery kasi madali lang daw masira. Ngayon ito, pag nag-discharge ito, charge naman ito, di katulad sa battery na pag nag-discharge, mga 5 discharge, masisira na talaga yan, hindi na yan mag-charge. So ayan, lagyan natin ito isa-isa. Yan, napin. Dapat talaga tama talaga yung polarity. So ito negative dito at saka negative din dito sa sa protection board niya. Yan. Kasi may polarity, dapat tama talaga ang pagkalagay. Tulad nito. Yan, negative at saka negative ng capacitor. So dito malaking itim, ito yung positive. So okay na yung isa. Yung kasi yung lithium ion na ginagamit ko sa motorsiklo ko, mag-start man siya pero kaso hindi talaga hindi matagalan na pag-start. Ito pang matagalan ito eh. Matagal talaga mauubos ang niya eh. Matagal talaga mauubos ang amperes niya, itong capacitor na to, kasi farad na kasi ito eh. Nagpa-farad na siya eh. Malaki talaga capacitance. Yan. Kailangan talaga ito, nakakonek ito sa nakakonek siya sa board. Yung paa ng capacitor yan. Yan, kakonek yan. Yan. Dapat talaga negative to negative yan. Negative yan. Dapat tama talaga pagkalagay. Para hindi sasabog ito eh. Mag-ingat talaga kayo sa mga malalaking farads kasi malakas yan sumabog. Kahit na may 10,000 microfarads kayo, naku, pag sumabog yan, pag nabaliktad yan, sumabog yan, parang nag-uusok yan, tapos naglalabas ng na parang oil yata ang laman. Nasabugan na kasi ako niyan eh, na nasa-short ang diodes. Nag-short ang diode, tapos hindi na DC yung pumasok sa kanya, AC niya. AC, tapos nag-short pa yung diode, tapos sumabog yung capacitor. 10,000 yun. Microfarads. Daming usok. So ito, ingat talaga kayo dito sa mga farads na kasi ito eh. Hindi pa ako nasasabugan ito. Pero pag ito ang sumasabog talaga. Dami talagang usok nito. Ingat talaga. Polarity ito ito eh. Polarize eh. Yan. 3 na nagawa natin. Yan. Dapat 6 eh. Kasi 6 ito eh. So ito yun mga boss, 6. Yan. 6 na capacitor. 2.7 volts, 500 farads. 6 na protection board din. So ayan, dapat tama talaga pagkalagay ng board at saka yung capacitor. So nakakonect siya. Negative, tapos negative siya dito. Positive, tapos positive din siya dito. So ito yung positive pin niya sa capacitor, positive din sa protection board. Yan. So yan, tama. Negative. Yan, negative. Yan, negative.
negative, negative. Ayun, subukan natin mag tester. Parang wala talaga itong voltahe. So isa lang testera natin. Parang wala talaga itong voltahe kasi. So ayan, wala talaga. So ayan. So iano natin to, isi-series natin to, i-connect natin to lahat, isi-series. So ito, pag dito kayo nagpa-positive, yan. Pag dito kayo nagpa-positive, positive dyan, so dapat negative dito. Yan, negative dyan. Yan, pag dito kayo nagpa-positive, dito sa dulo, pag ni-negative kayo dito, so ito yung positive. So ngayon, positive siya dito, negative. So i-connect natin to. Tapos positive siya dito, negative. Yan. So tapos positive siya dito sa dulo, negative na naman siya dito. Diyan. Positive siya diyan, negative na naman dito. Yan. Positive siya diyan, negative na naman dito. So ito yung kabilang dulo niya, ito yung negative, at ito naman yung kabilang dulo niya. Ito yung positive. So series, naka-series lahat. So ayan, ito yan. Tap natin dito, tapos ito at saka ito. Kukunik yan, tapos ito naman, connect naman siya dyan. Tapos dyan. So naka-series kasi. So, yan. Ito yung magiging negative niya. At ito yung magiging positive niya. Dito, positive at saka dito negative. So, naka-series yan dyan. Naka-series siya dyan. Naka-series din siya dito. Tapos naka-series din siya dyan. Tapos, katulad din ito parang ganun lang din yan Yan. Continue lang yan Yan. Kasi pag ito, sobrang taas kasi, hindi na ito papasok sa battery case ng motorsiklo nyo. Sobrang taas pag ganyan. So, tatlo na lang. Tatlo dyan, tatlo dito. Yan. So, ayan. So, ngayon, susulda natin ito. Pagkatapos natin isulda ito, kailangan talaga tayo nito. Itong masking tape kasi para hindi na siya gumagalaw. Ngayon susulda muna natin by series. So papakita ko sa inyo. So yan. Kakat muna natin. Ito na po yun mga boss. Yan. So dito tayo nagni-negative. Negative out na kasi ito Yan. Negative. Tapos dito sa kabila positive, tapos negative naman nakakonect, tapos positive nakakonect, negative nakakonect, positive patungo siya dito negative, tapos positive naman, tapos negative, tapos positive siya, negative, tapos positive. Ito na yung out. Yan, positive. So yan. So negative siya dito. Itong out niya negative. Dito siya nagpa-positive. Yan. So naka-series siya. So 2.7 volts, 6 naka-series, nasa 16 yata ito. So nasa 16 volts. So ito negative at saka ito yung positive. So, ito. Yan. Negative siya dyan. Nag-positive siya dito. Negative. Positive siya. Negative. Connect. Positive siya. Patungo naman siya dito. Negative. Positive naman din siya.
negative connect, positive siya, at saka negative, tsaka positive. Yan. Ito na yung out, positive. At saka naman ito yung negative, out. Ito yung out, positive. So, ayan. So, na napak ko na ito ng tape. Yan, para hindi na gumagalaw. Ginagamit ko lang packaging tape. Yan, para hindi na yan gumagalaw. Yan. Para hindi na gumagalaw. Packaging tape. Yan. At ito, wala pa po itong laman eh. Kasi hindi, kailangan pa natin to i-charge isa-isa kasi wala pa itong laman. Ito, itong out na ito, itong wire na positive para mai-connect na ito sa sa motorsiklo. Kailangan talaga ito malaki eh. Itong mga wire na pang kailangan talaga ito malaking wire. Itong negative at saka ito yung positive, kailangan talaga ito malalaking wire kasi para nag-boost talaga ito ng kuryente. Malaki talaga ang resistance na papasok nito o lalabas pag malaki ang wire. So, ito pang automotive ito na wire eh. Yan. Stranded ito, pang automotive ito na wire. Para pag nag-discharge siya, malakas talaga yung voltahe, amperahe pag nagdi-discharge siya kasi malaki yung wire eh. Discharge at saka charge na po ito. Ito yung positive, ito yung negative. Charge at discharge na po ito eh. Kaya talaga gagamitin natin malalaking wire para sa charge at discharge. So importante lang talaga sa malalaking wire para mag-discharge. Kasi malaki talaga itong madaan na resistance nito pag malaki ang wire. So nagbo-boost yung amperes niya. So talaga malaking wire para magdi-discharge siya ng kuryente na malakas. Kahit maliit ng wire sa ginagamit natin na series, yan. Kahit maliit na wire ang ginagamit natin sa series, yan, nagagamit tayo ng wire sa series kahit maliit lang yan. Okay lang yan kahit maliit ng wire natin ginagamit sa series. Basta ito yung nag-charge at nag-discharge, malaki talaga. Para magbo-boost naman yung kuryente niya palabas. Yun na talaga ang sa out niya. So nagbo-boost siya ng kuryente palabas. Yan. Meron na kasi ako nito eh. May video na kasi ako nito matagal na yun. At ginagamit ko sa motorsiklo. Ito yung ginagamit na battery ko para sa motorsiklo. Kaso na gustong bilhin ng kaibigan ko para lagay niya sa tricycle niya. Tapos binibenta ko. Tapos nabinta ko na. Umorder naman ako ng ganito sa Shopee. Tapos inasimbol ko ngayon. So ilagay ko din ito sa sa motorsiklo ko. May naman yung motorsiklo kay may battery naman yun ng excuse me. 3 to 700 na battery life. Lithium ion yung life VO4. Yun. Kasi pag naka-start yun, 3 beses lang maka-start tapos maubos agad. Ito kahit 7 beses mo pa ito mag-start, dito maubos agad kasi paras na kasi ito eh. So ito, ingat lang po talaga tayo dito na wag talaga ito mabaliktad, hindi ito biro kasi paras na kasi ito. Kung hindi nyo pa alam ang mga posibilidad na anong mangyari pag nabaliktad yung kapasitor, hindi nyo pa alam yan kahit maliliit na kapasitor pag nabaliktad nyo tapos hindi nyo alam kung anong mangyayari dyan pag nabaliktad. So ito hindi na ito biro kasi millions na kasi ito eh. Farads na. Hindi na ito micro. So yan.
2.7 volts, maliit lang voltahe pero farads na siya eh. So kung hindi nyo pa alam anong karakteristik na itong capacitor pag ito ang nabaliktad at pag ito ang nagsushort, di na ito biro. Dapat nasa ayos talaga. Negative, negative, positive, positive. So, yan. Ngayon, susunod natin gagawin dito, i-charge natin to isa-isa. Mag-charge tayo dito, dito, at titestira natin 2 volts okay na, or 1.8 volts okay na. Kasi, pag napasukan na ito ng voltahe, kahit 2 volts lang isa nito, pag may voltahe na ito, 2 volts, 2 volts, 2 volts. So, magiging ano na siya, mapasukan na siya ng voltahe. Tapos, yung motorsiklo, pag nakabit na ito sa motorsiklo, ito yung positive at ito yung negative. Pag nakabit na ito sa motorsiklo, yung motorsiklo na naman, may stator yun eh. Yun ang nagcha-charge, may regulator yun. May stator at saka yun, nagcha-charge na siya nito. Pag umaandar na yung motorsiklo, automatic ito, nagcha-charge na ito. So, ito yung mga board niya, protection board. So, series lahat. So, kailangan talaga nito para mabalance naman yung charge ng capacitor. So, ano siya, 2.5 volts lang siya. So, nagpo-protect na siya pag lumagpas na yung charge. At meron naman ito kung mababa na yung discharge na, ikakat naman yan yung ano, ikakat sa board yung ano. Hindi na magbibigay ang capacitor ng ano. Kasi ito protection board, ito para rin itong BMS eh. So pag nailagay na ito sa motorsiklo, ito yung negative at saka ito yung positive. Nagcha-charge yon kasi may stator yung motorcycle eh. Once nag-aandar yung motorsiklo, nagbibigay yung ng stator, nagbibigay ng kuryente patungo sa regulator at saka yung regulator may mga diodes doon. Labas doon, patungo siya sa battery, patungo siya dito. So nagcha-charge ito. So nagcha-charge siya, naka-series. Kasi ito eh, nagbabalance kasi ito ng charge ng lahat eh. Pag may may protection board. Isa-isa talaga may protection board. Isang capacitor, isang protection board. Isang capacitor, isang protection board. Isang capacitor, lahat 6 ito may protection board. 6 na capacitor, 6 na protection board. So, series natin. Yan. Ngayon, i-charge natin to. So, kung gumagawa kayo nito, ingat talaga kayo, hindi na ito biro. Kasi, farads na kasi ito eh, farads yan. Kung hindi nyo pa alam yung mga kapasitor, ito, hindi na ito biro, farads na talaga ito eh. Dapat maayos talaga ang pagkukunik nito. Kung hindi nyo pa alam yung mga kapasitor, kahit na maliliit lang, kahit na microfarads, pag hindi nyo pa alam yan, pag yan nagsushort at yan ang nabaliktad, hindi nyo pa alam yung karakteristik ng kapasitor, ito, farads na talaga ito, hindi na ito bibiro, hindi na ito kailangan baliktarin kasi, hindi ko pa nasubukan na ito, na sumabog eh, hindi pa ako nasabugan ito. Basta tama lang pagkakabit, hindi baliktad, okay na okay ito. So, i-charge natin to. So, hanap tayo ng charger. So, ito yun mga boss. Gagamitin natin itong buck converter para mag-charge siya. I-charge natin lahat ng capacitor, i-charge natin, tapos nakakonek lang ito sa yan, charger ng charger ng cellphone yan, 5 volts, alam nyo na. Tapos kukonek siya, yan, buck converter, yan.
i-charge muna natin itong ano, i-charge muna natin itong capacitor isa-isa. Tapos magkabit tayo ng tester. Ayan. Titestiran muna natin kung tama ba yung pag-adjust ko sa ano. So ito yung positive niya. Ito yung negative. So nasa 2.5 volts. At safety naman ito kasi ano, may protection board naman siya eh. So i-charge natin. Yan. Sana maano. Yan. So kailangan natin na ano, connector. So connect natin dito sa negative. Connect natin siya sa negative. Yan, negative dyan. Tsaka positive dito. Yan. Ayan. Positive tsaka negative. So ito yung ano niya, out. Testeran ko para makita ko kung ano, nakakonect ba talaga. So ayan, connect. Yan, i-charge natin to. So magcha-charge tayo dito. Mag-start tayo dito. So negative siya. Tapos yung test probe ng ano, digital ano natin para malaman natin kung ilan ang voltahe ang pinasok niya. So kailangan talaga maano. Yan. Yan. Kung makikita na nyo yung tester unto inti na siya ano, yan. Nagcha-charge na yan. Yan. So yan. Yan. Sana makita nyo. Yan. Yan. Nagcha-charge na yan. Yan. Dapat kasi may ano eh. May ano talaga. May tester. Yan. Yan. Nasa ano. Malapit na siya mag 1 volts. Yan. Simple lang. Positive, negative. At saka yung negative. Negative naman sa ano. Negative sa ito yun eh. Wire na lang. Ito yung sa wire na lang i-connect. Yan. Negative. Tsaka yung positive dyan. Tapos may test probe para malaman natin kung ilan na ang voltahe na nakapasok sa capacitor. Nagcha-charge na yan eh. Yan. So simple lang. So simple lang yan. So di na po ito biro. Ingat lang po kayo sa kung magawa kayo nito, ingat lang po talaga kasi farads na po kasi yung capacitor. Farads. Kung hindi nyo pa alam yung karakteristik ng mga capacitor, ito malaki na talaga ito kasi farads na farads. Hindi ito microfarads, farads. Kasi nasasabugan na kasi ako ng 10,000 microfarads. Malakas pumutok yun. Tapos may lumalabas na usok na parang may oil yun eh. May oil sa loob. Yan. Ngayon,
microfarads yun, 10,000 microfarads. Ngayon ito farads, dapat tama talaga lahat ang pagkakunik ng protection board. Tama talaga, negative negative, positive positive, tama talaga, at pagsisiris tama talaga, lahat tama. Kasi pag may ano diyan, pag may na ano diyan, nako, problema talaga. Tapos mahal pang isa nito, nasa 150 ang isa nito eh. Tapos 6. So ayan, nagwa 1 volts na yan. So magka-cut na ito pag kahawakan ko na yung baka umiinit ito eh. Ayan, hindi na normal naman eh. Hindi siya umiinit kasi ito eh. Ito yung yung diode niya. Hindi umiinit yung buck converter kasi 5 volts in, tapos yung out niya 2.5 volts yung out niya, ito 5 volts. So hindi siya umiinit kasi hindi malaki agwat nila eh. Pag malaki agwat nila, nasa 12 ito, 12 volts ang in, tapos yung out nasa 2.5, iinit talaga ito kasi napakalaking agwat yung remaining niya eh. Yung agwat niya nasa 9. Napakalaking voltahe ng pinipigilan niya. So ito 5 volts in, tapos nag-out lang siya ng 2.5 volts. So kalma lang talaga. Maliit lang ang voltahe na hinahandle niya. Hindi katulad ng 12 volts in, tapos yung out niya nasa 2.5 volts, napakalaki. Hindi kaya niya mahandle ng 9 volts. Iinit talaga ito. Ito ngayon hindi umiinit kasi 5 volts, tapos 2.5 volts lang yung out. So normal. So tumitigil ba? Baka lost connection. Baka naglo-lost connection yan. 1.5 ba lang talaga yan. Yan. So ganyan na po, ganyan lang. Hanggang aabot yan sa hanggang aabot yan sa 2.5 volts. Pag aabot yan ng 2.5 volts, so yan lang ang binagay natin na voltahe. Pag yan lang binigay natin na voltahe, tapos may protection board naman eh. Yung protection board niya 2.5 lang talaga yung tatanggapin na charge, hindi yung talagang full na 2.7 volts. So ayan. Tapos 2.5 ko lang linagay sinit na voltahe sa buck converter. Tapos sasanggahin naman ng board, protection board na 2.5 din. So hindi talaga susunog yan. So ingat lang po kayo talaga dito, hindi na ito biro kasi paras na kasi itong capacitor na ito eh. So ayan. Ang lakas na po yan. Yan. Aabot pa ito sa 90 para mag 2 volts. Yan. So matagal. So pupunuin ko muna ito lahat at babalik lang ako. Kasi matagal. So ito na po yun mga boss. Yan. So naka-charge na yan. So dyan tayo nagsimula nagcha-charge ng capacitor. So isa pa lang. So ito na siya, maabot na siya ng 2.2 volts. Yan. Maabot na siya ng 2.2 volts. Yan. So isa pa lang ang na-charge natin na capacitor. So dapat talaga yung 6 na capacitor
iisa-isahin natin yan, iisa-isahin natin yan magcha-charge. Yang anim na kapasitor, dapat lahat yan naka-charge. So isa-isahin lang natin yan pagcha-charge. So ayan, nagsimula tayo dyan, isa pa lang. So ayan na siya, nasa 2.3 volts. Napasukan na siya ng voltahe. Yan, 2.3 volts. So dyan tayo nagsimula. So pag napupuno na yan, nafu-full charge, doon naman tayo sa pangalawang kapasitor, sa dito, tapos dyan, tapos dyan. Lahat charge natin lahat yan isa-isa. So ayan, isa pa lang, nasa point. Matagal nasa na ako nasa 10 minutes na taat ako naghihintay. So matagal. So pang isang charge lang ito. Once na pag na-charge na yan lahat, yung 6 na kapasitor, once na pag na-charge na yan 6 na kapasitor, so pwede na yan ikabit sa motorsiklo. So hindi na tayo magcha-charge. Yung motorcycle na yung bahala magcha-charge dyan sa kapasitor. Kasi may charger naman yung motorsiklo pag automatic nag-aandar yung motorsiklo nyo, nagbibigay yan ng charge May dyan may regulator kasi yung motorcycle. So siya na ang bahala magcha-charge dyan. So lalagyan lang talaga natin to ng voltahe kasi wala talaga ito voltahe. Kahit isa man lang sa kapasitor na 6, wala talaga yung voltahe. Zero kasi voltahe niyan Zero, wala talaga voltahe yan. So lalagyan natin ng voltahe yung 6, isa-isahin natin ng charge. Yan ang pag yung 6 pag yung 6 meron ng voltahe, so pwede na yan magagamit. So ayan, unti-unti siyang, pag malapit na siya mapupul, mahina na siya magkakarga ng kasi yung unang ginagawa ko napakatagal din. Nasa mga 15-16 minutes yata yung isang kapasitor, isang charge lang, nasa 16 minutes, tapos magpo-full siya. Doon naman ako sa kabila hanggang sa mapu-full charge yung 6 isa-isa. So pag nilagay niya yan sa motorsiklo, yung motorsiklo na bahala magcha-charge yan. So pang isa lang charge, pang lang ito So i-charge muna natin to dito, tapos yung motorsiklo na yung bahala magcha-charge. So wala kasi itong laman zero kasi ito So isang kapasitor wala yang laman, so 6 yan. So bibigyan natin ng voltahe. Cha-charge muna natin bago gagamitin sa motorsiklo kasi pag nandun na yan sa motorsiklo, yung motorsiklo nang bahala magcha-charge diyan. Kasi may yung motorsiklo may may na yan, may charger na yan Pag nagka-under na yung motorsiklo, automatic yan, nagcha-charge na yan. So lagyan lang natin ng voltahe isa-isa, 6 yan. Cha-charge natin yan isa-isa. Yung 6 pag na full charge na yan, so pwede na yan gagamitin. So matagal Pag malapit na siya full, matagal siya. So ayan, na 2 volts na siya So pwede na yata yan, tapos punta tayo sa kabila, cha-charge natin yung pangalawa. So okay. So ito mga boss, nasa pangalawa na tayo. Ayan. Nasa yung una, ito yung unang kapasitor. Ito, na-charge na ito. Ngayon, nagpunta na tayo doon sa sa pangalawang kapasitor. Negative at saka positive. Yan, may test probe dyan. At saka itong alligator clip. Yan, nasa pangalawa na tayo nagcha-charge. Katapos dyan, nasa 3. Tapos dito hanggang sa 6 na ma-charge natin. Yan, nasa dito tayo kanina nasa number 1. Dito tayo nagsimula. Ngayon nag-i-stop tayo sa 2.3 volts.
Kasi matagal mapuno nag-stop tayo dyan sa 2.3 volts. Ngayon, nilipat natin sa pangalawang charge dyan. Nagcha-charge na yan. Negative at saka positive. Dapat huwag kayo magkamali magcha-charge dyan Dapat nasa tamang polarity ang pagcha-charge. Negative at saka positive. Huwag kayo magkamali magcha-charge dyan. So, ayan. Yan, nasa 1 volts lang. Malapit na Yan. Yan, nasa 2.3 volts. Pag naabot sa 2.3 volts yan, kakat natin. Tapos, doon naman tayo sa pangatlong capacitor. Charge natin yan. Lahat ito Ito, lahat. Basta, 6 lang natin i-charge. 6 ang i-charge natin ito lahat. Ngayon, pag na-charge na ito lahat, okay na ito, pwede nang gamitin. Kasi nag-charge tayo simula, lalagyan lang natin ng voltahe Pakati lang. Para magkaroon ng buhay yung capacitor. Kasi zero talaga walang charge. Wala yung laman. Kaya i-charge natin bago gamitin. Kasi 0 volts walang laman So pag na-charge lahat ng 6 na capacitor na yan, pwede na yan malagay sa sa motorsiklo. O kaya sa kahit anong pwede gawin yung 12 volts. Kasi 12 volts ito So, yung motorcycle kasi nagcha-charge yan nasa Nasa 14 volts yan charger na yan sa motorsiklo. So, ito 2.7 volts times 6 kasi naka-series. So, nasa 16 volts yata ito 16 volts mahigit. Yan. So, nagcha-charge ito malaki voltahe 16 volts lahat itong 6 na kapasitor Tapos yung charger ng motorsiklo 14 volts lang so okay. So hindi pa siya makapuno dito sa kapasitor kasi 14 volts lang yung charger ng motorsiklo. Tapos itong kapasitor 6 nasa 16 volts so okay siya. So mas malamang pa ito kaysa sa charger ng motorsiklo kasi 14 volts lang nilalabas sa charger ng motorsiklo. Tapos ito 6 16 volts ito 2.7 volt times 6 okay nasa 16 volts so okay siya so ayan nasa 1.6 volt na na siya na papasukan na yan ng voltahe kasi ito wala kasi itong voltahe zero talaga ito. Ngayon charge natin lahat itong 6 para mabuhayan naman yung kapasitor may mga laman na voltahe. Tapos tsaka pwede nang gagamitin. So matagal-tagal ito. Yan, matatagal mga pool. Tapos natin dyan, doon naman tayo sa pangatlong capacitor charge. Tapos dito, halos lahat charge natin. So ingat lang po sa pag-charge, dapat wag mo baliktad. Negative charge, positive charge. So ayan. So ginagamit natin na charger, ito lang yung yan. Charger ng cellphone yan 5 volts 2 amperes yan. So nakakonect siya dito sa back converter yan ang back converter. So yung input sa back converter 5 volts yan charger ng cellphone 5 volts naka-input siya sa back converter 5 volts tapos na-out siya ng 2.5 volts. Ngayon, ina-adjustan ko ito yung adjustment niya para magiging 2.5 volts. Once nag-adjust kayo, titestiran nyo talaga kung ilan ang voltahe na lalabas sa output. Yan. Yang maliit na yan ang adjustable ng voltage adjustan nyo yan tapos titestiran nyo ito kung ilan ba ang voltahe na lumalabas niya. Kasi pag na-adjust na yan, i-regulate na yan. Yan na talaga yung voltahe na lalabas pag na-adjust nyo itong maliit na So 5 volts in, tapos naka-out siya dito ng 2.5 volts kasi in-adjust ko ito So 2.5 volts out, patungo siya dito. Nagcha-charge sa capacitor. So yan, simple lang. Napakadali. Ito mga boss, nasa pangatlong charge na tayo ng capacitor. Yan.
ingat lang po talaga sa paglagay ng ano, alligator clip sa kapasitor mga boss, kasi yan, yan. Kung matitingnan nyo yan, malapit yan na madikit sa ano, resistor eh. Yan, yung tatlo na yan, magkasunod yan. Yan ang mga digital na resistor yan eh. Yan, mga R1, R2. Yan eh, mga resistor yan eh. Ingat po sa pag ano ng alligator clip kasi baka magdikit sila. Yan, uusok yan pag dumikit. So yan, tama lang. Dapat tama talaga pagka-charge. Kasi may polarity yan eh. Negative, positive. Yan. Ingat lang po kayo. Dapat tingnan nyo mabuti. Kasi magkalapit lang kasi. Yung ano. Yan. Yung resistor yan. Magkalapit lang. So kung magsa-charge kayo tapos ganito, may test probe para malaman kung ilan ang voltahe pumapasok sa kapasitor. Tapos may alligator pa. So tingnan nyo mabuti na hindi talaga dumidikit yan. Yan. Yang R1, R2 hanggang sa R1. Tingnan nyo yan. Hindi talaga yan magkadikit kasi uusok yan. Tsaka dito yan sa dito, tsaka dito din sa negative. Yan. So kung magcha-charge mo kayo, tingnan nyo talaga mabuti. Kasi test probe at saka alligator clip. Test probe at saka alligator clip sa negative at saka sa positive. Yan. Tingnan nyo lang mabuti. Kung magcha-charge kayo, tingnan nyo hindi talaga dumidikit. Yun lang talaga yung ano, yung post ng ano, kapasitor. Yun lang talaga yung naka-charge. So tingnan nyo lang mabuti na hindi talaga magkadikit itong alligator sa ibang mga ano. Kasi napakalapit lang. So lapit na, nasa 2 volts na ata, mahigit. Malapit na mag 2 volts. So yan. Tapos dyan, dito na naman tayo. Tapos dyan. Anim i-charge natin. Nasa pangatlo na tayo eh. So ingat lang sa paglagay ng mga alligator, baka may madikit na mga resistor dyan. Kasi napakalapit lang ng mga mga piyesa dyan. Napakalapit lang ng mga piyesa dyan. Ingat lang sa pag kasi uusok talaga yan pag mayroong nakadikit dyan. So yan. So ito yun mga boss, panghuling charge na ito. Istira natin to para kita. So pang last na ito. So nasa 2.1 volts. So pwede na ito. Ngayon susubukan natin to. Yan. So ito yung negative nya at ito yung positive. Ngayon susubukan natin to. Tingnan natin kung malakas bang kuryente nya. So yan. So negative at positive. So subukan natin. Ito may dito. Halogen ito eh. So subukan natin. Tanggalin natin ang tip. Tanggalan natin ang tip. So yan. So hindi ito na po full charge lahat. Nasa 2 point something lang yung voltahe nito nakakarga. Nasa 2.2, 2.1 ng voltahe nito. Hindi ito na po full charge kasi magdi-discharge ito eh. So ito yung negative. Lagay natin dito. Sa ground. At ito yung positive nya. So subukan natin. Ayaw. Baka dito yung negative nya.
kanan dito. Maka ito yung negative. Yan, umilaw. Ito. Yan. So, pwede na itong gamitin eh. Yan, napakalakas. Kasi itong bumbilya kasi na ito yung sa bumbilya ng ano truck, headlight ng truck. So, ito ang headlight ng truck, ito bumbilyang ito, headlight ng truck. So, yung truck. So, malalaking battery yan eh. Nasa mga 100 amperes hours yung battery niyan. So, umiilaw siya, malakas. Yan, halogen kasi ito eh. Yan. Yan. So, ito lang yun. Negative at positive. So, nagcha-charge tayo isa-isa nito, 6 to. China-charge natin ito ng 2.2 volts, 2.2 volts, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2. So, lahat, pwede naman natin ito ipo-full charge. 2.5, ito lahat. Ngayon, pag na full charge ito lahat, may magdi-discharge kasi nito eh. Nasa 2.1, 2.2, yan. Magdi-discharge lahat, pero konti lang. So, ayan. Pili na po ito ikikabit sa motorsiklo nyo. Kasi ito kasi ito kasing mga ganito, malalakas talaga ito sa amperahe. Napakainit ng bumbilya. Mainit. Malakas talaga ito sa mga amperahe. Kaya meron ako ganito nung una. Tapos binili kasi may bumili eh. Ibininta ko tapos gumawa ako uli. Nag-order ako sa Shopee. Gumawa ako uli tapos ilagay ko ito sa motorsiklo ko. Nung una kasi yung ginagawa ko malakas kasi yung linagay ko sa motorsiklo, madali lang mag-start yung motorsiklo ko kasi malakas siya mag-starter, electric start kasi. Magagamit kasi ako na electric start. Madali lang talaga umandar kasi magbibigay talaga ito ng malakas na amperahe. Kasi farads na ito eh, farads, hindi na micro. Farads tapos 500 pa. Yan. Magbibigay kasi ito ng malakas na amperahe, capacitance niya. Kasi farads na eh, hindi na micro farads, farads talaga. Yan, 500 pa. Kabit ko to sa motorsiklo ko tapos papakita ko na lang sa inyo kung paano mag-start yung motorsiklo ko na napakadali paanda rin kapag ganito. Yung lithium ion ko yung nasa motorsiklo, pangatlong start ayaw mag-start kasi mahina. Tapos wala nang laman yung battery. Ito matagal ito mauubos kasi marami itong maraming amperahe ito eh. Maraming pundo talaga ito na amperahe. Hindi basta-basta mauubos agad. Kasi farads na kasi siya eh. Yan. Farads na kasi. So okay na ito. Testing natin short. Isa lang na stranded short natin. Yan. Yan naputol. Isa lang na strand. Tingnan natin kung
Yan, isa lang na stranded, so short natin. Yan, tumutunaw. Yan. Yan, nagdi-discharge siya. Charge naman natin to ulit. Kasi kulang charge niya eh. So, okay na ito. Pag na-charge ito ulit at ikakabit ko ito sa motorsiklo ko. So, ayan. Okay na yan mga boss.